naman po tayo dito naman sa isa pang topic na nakita po natin. Kasi kagabi, nakalimutan natin pag-usapan to mga kababayan. May ilang part kagabi doon sa topic natin na hindi ko talaga naipakita. Ano po kaya ngayon, babalikan natin. So ayon po dito sa Corrupt Republic, lumalakas daw po ngayon ang panawagan ng ilang kritiko at netizen para pagbitiwin si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang sunod-sunod na kontrobersiyang iniuugnay sa kanyang pamumuno sa kagawaran. Ay sa mga pamumuno, tila kulang umano sa maturity, discipline at leadership ang kalihim para pamunuan ng isang pinakamalaki at pinakamahalagang burokrasya sa gobyerno. Sa gobyerno, kabilang sa mga binatikos ang umano'y paghawak niya sa usapin ng ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, kung saan may mga nagsasabing tila mas pinoprotektahan pa umano ang mga political allies kaysa ipatupad ang batas ng patas. Dagdag pa rito ang umano'y kabiguan sa paghahanap kay Atong Ang. Gayon din ang mga maling impormasyon na nailabas kaugnay sa kaso ni Saldico at pag-aresto sa isang lalaking nagsisimento. Sabi pa dito mga kababayan, para sa ilang observers, masyado umanong nakatuon si Remulla sa media exposure at press conference kaysa sa aktual na trabaho sa ground. Dahil dito, mas lumalakas ang tanong ng publiko. Kaya pa bang pamunuan ni John Vic ang DILG o panahon na para may ibang humawak ng posisyon? Kasi kung ako talagang tatanungin nyo dyan mga kababayan, mukhang hindi na deserve ni John Vic Remulla ito pong DILG. Kasi mukha po atang hindi niya na po kayang gampanan yung trabaho mga kababayan bilang sekretary ng DILG dahil ang dami na pong tawag dito, ang dami na pong mga araw ang lumipas buhat nung namuno etong si John Vic Remulla, pero wala pa po siyang masasabing accomplishment kasi yung kay kay Bong Revilla, hindi naman niya masasabing accomplishment ngayon mga kababayan. Bakit? Dahil nag-surrender nagkusang nag-surrender eto pong si Bong Revilla mga kababayan sa mga otoridad at hindi po ito dahil kay John Vic Remulla. Diba? Hindi naman nila inoperate etong si Bong Revilla. Ito po ay kusang nag-surrender. So hindi po masasabi na yun po ay accomplishment niya. Sa ngayon, wala pang nakikita ang mamamayang Pilipino na accomplishment mga kababayan nito pong si John Vic Remulla. At alam niyo yung pinakamatindi dito, diba sinasabi June 6, 2025, lumabas yung arrest warrant ni Senator Bato. Pero dito po sa isang interview niya mga kababayan, noong January 27, 2026, ginigate po niya na wala talaga pong arrest warrant daw etong si Senator Bato. Kaya hindi daw po nila talaga hinuhuli etong si Bato. Kasi wala naman daw arrest warrant. At sinasabi niya pa mga kababayan na kung may arrest warrant daw si former Senator Antonio Trillanes, di si Trillanes daw ang humuli dito kay Senator Bato. So ngayon ito, pakinggan natin yung katuwiran niya dito. Alright, now former Senator Antonio Trillanes has criticized you and said, reduce your interviews. Ang sabi niya, ang dami na nawawala. Si Bantag, si Leonardo, eto ngayon, si Bato de la Rosa, si Atong Ang daming nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope he's doing his job. Exact quote. Okay, that's number one, ang dami na namin aresto, di ba? Yung mga big fish, si Senator Bong voluntarily. Okay, let's talk about that later. Voluntarily. Sana makita naman ni Senator Trillanes na yung tamang ginawa namin sa lahat ng SunWest na aresto namin, lahat ng DPWH, lahat yan na aresto. Pero yung may mga pera, madali magtago yan. Kung siya nga nagtago dati, di ba? Kung siya nga nagtago, di ba? Alam niya kung paano magtago, di ba? So, ba't alam ng mga senador magtago? Di ba siya alam? Kung siya nga nagtago dati, hindi siya mahanap, di ba? So, alam niya rin yan. Alam niya kung paano gawin yan. Kung alam niya kung paano magtago, dapat siya magturo sa amin. Take note mga kababayan di ba nung pumunta itong si former Senator Antonio Trillanes diyan po sa Senado, di ba nung lumabas yung arrest warrant niya, nag-surrender din siya. Hindi po siya mga kababayan totally nagtago nag-surrender po siya, hindi katulad ni Bato de la Rosa na kahit may arrest warrant na mas pinili pang tumakas ng Senado kaysa sumuko. Paano magtago? Sige, kunin namin. Help us na lang. If you think you have the solution, then be part of the problem solving. Okay, pero eto muna tayo, Bato de la Rosa, frankly speaking, there is no warrant. There's none. There? Ay, hindi naintindihan kay Senator de la Rosa. Senator Bato. Senator Trillanes. Hanapin doon namin si Bato. Ano nga hanapin namin? Di ba? Alam namin nasa Davao siya. Pero wala naman yung warrant of arrest. Wala. So, bakit namin nahanapin? Ba't namin na-arrestuhin? Eto bakit daw nila hanapin? Bakit daw nila arestuhin? Sabi niya, wala daw warrant of arrest itong si Senator Bato. At itong interview niya na ito mga kababayan, ito po ay January 26,
to 27, 2026. Di po ba? Ibig sabihin, in-interview siya ng January 26 at ito po ay in-upload mga kababayan noong January 27. So ngayon ituloy pa natin. Sabi niya wala daw arrest warrant. Pero kung titingnan nyo, sinasabi sa mga balita mga kababayan na November 6, 2025, may arrest warrant na po si Senator Bato. Kung gusto niya mag-citizen's arrest, di ba? Kung tingin niya sabi niya kasi may warrant eh. Hindi siya mag-arrest. Siya magdala dito, di ba? May warrant ba? Wala pa ako nakikita. Wala pang dumadating sa DILG, sa DOJ, sa PCTC, sa DFA. Wala pang dumadating. So, in our eyes, there is no warrant. But in Bato, si Bato siguro Oo. meron. Grabe. Why did your brother, the ombudsman, Incompetent mga kababayan ni Secretary John Vic Remulla dito. 'Di ba? Biruin nyo, January, itong interview na ito, sinasabi niya walang arrest warrant. say there was a warrant? According to him, may nagpakita sa kanya ng kopya ng communication na magkakaroon ng warrant. Ah. So, that is the basis. So, Pero soft copy yun. Oo. na You third need hand. the actual I copy. need the actual copy. So he is in Davao, He is in Davao. but not in hiding. He in hiding. Takot sa sarili niya kanino eh. He is in hiding in Davao. He goes from motorcycle from one town to another through his friends. He doesn't stay in one place. Pero yung pamilya niya ando doon. Kasi magkapit-bahay kami sa, sa Cavite, sa Silang. Siguro 500 meters ang abandoned na yung bahay niya doon. Wala nang kotse, wala. Alam namin lahat, pati mga apo niya, nasa Davao na. Tayo-ikot-ikot na siya. An abandoned house in Six Cavite. houses. 6 houses. Abandoned? Abandoned. All six. Who lived in all six? Him, his children, his security, Oo. his grandchildren, that's isang compound lang sila doon. All abandoned. Yes, all abandoned. And Grabe no? 6 yung bahay ni Senator Bato sa Cavite. Abandon mga kababayan. 'Di ba? Paano kaya na-afford ni Senator Bato 'yon? 6 na bahay sa Cavite. Biruin nyo yun, isang compound tapos may 6 na bahay sa loob. they all moved to Davao. Yes. Tapos hindi, ang alam namin, pamotor Grabe. siya, kasama 2-3, palipat-lipat siya ng mga lugar, sa mga pinagkakatiwalaan nila. Doon lang siya. Kung may warrant of arrest, di pupuntahan namin. Okay. Basta one thing is clear, there's no warrant against Bato. There's none. And Okay. if Senator Trillanes can prove one, I will personally go to Davao and get Bato. All right. Now, Ngayon, eto na mga kababayan. Ngayon, Secretary John Vic Remulla may arrest warrant na kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi mo nga noong January, kung mapapatunayan ni former Senator Antonio Trillanes na may arrest warrant na itong si Senator Bato, ikaw mismo ang pupunta ng Davao para kuhanin si Senator Bato. O nasan ngayon yung yabang nyo po? Kaharap nyo na si Bato, di nyo naman lang na-aresto. Natakasan pa kayo. Di ba mga kababayan, kaharap niya na si Bato, hindi niya na-aresto, natakasan pa siya. Nakakahiya po yan. Kita niyo yung kung gaano katindi. Sinasabi niya dito, pag napatunayan daw na Trillanes na may arrest warrant etong si Senator Bato, siya daw mismo ang pupunta ng Davao para arestuhin etong si Bato. Pero kalapit niya na eh. 'Di ba? May video nga, may picture nga si Joel Villanueva, nakausap ni John Vic Remulla etong si Senator Bato, nakahawak si Bato sa balikat niya at magkahawak kamay pa silang dalawa. Pero hindi man lang niya napakiusapan na pare pagka huwag kang tatakas dito. Pag tumakas ka dito at lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema na hindi ka binibigyan ng TRO, kailangan kitang isurrender. Wala man lang ganun eh. now, I want to ask you about Bong Revilla. That was quite surprising, all right? Some felt it was a political stunt on your end. Now, the Revillas and the Remullas were known as political opponents for many. Buti pa mga kababayan si Bong Revilla. Kahit sabihin natin na siya ay may pagkakasala sa flood control, buti pa siya hinarap niya. Buti pa siya nung lumabas yung arrest warrant niya, nag-voluntary surrender. Hindi katulad ni Bato de la Rosa na tapang-tapangan sa camera, tapang-tapangan ng panahon ni dating Pangulong Duterte dahil may backer na presidente, pero isa palang malaking duwag at takot humarap sa pananagutan. Decades, and then you became friends. Yes. Okay. How did that surrender happen? Take us behind the scenes. Kasi kami ni Bong, we've been political allies for the last 20 years. And we become very good friends. Inaanak ko yung si Jolo. So just to be clear, inaanak ko yung kapatid niya, kay Senator Ramon, di ba? So just to be clear, inaanak ng dad ko si Jolo sa Binyag. So there's a lot of cross relationships already. Tapos vice governor ko yung anak niya. Nung tumawag siya sa akin nung gabi, 5 p.m. lumabas yung electronic warrant of arrest. Tumawag na kagad siya. Sabi ko, mag-surrender ka na kung gusto mo samahan kita. Sabi niya, o sige. So, pero sabi ko bukas na. Pero dumiretso na siya sa krame nung gabi. So nung umaga, pinuntahan ko siya at tapos yung processing. Sabi ko, pare, ito na yung huling pagkakataon magkikita tayo.
pagdating dyan sa loob ng DJNP, hindi na kita pwede puntahan. So pumunta siya ron, dinala ko siya ron. Sabi, dinala ko siya hanggang Sandigan. I consider that my last act of friendship. No, Ganun pero ko lang. didn't he have conditions? Of any Wala, kind? wala, I'm curious. zero. Isa Pero lang. hindi siya nakaposas. Nakaposa siya. Nakaposas, okay. At tingnan niyo yung Oo. footage siya entering Sandigan. Nakaposa siya. Pero naka-bulletproof jacket siya kasi siyempre for safety reasons. Sa loob ng BGNP, Ay, Sir Deminolds Vlog, mega love shoutout naka-regular clothes siya. Yung yellow na t-shirt, yung jogging pants, chinelas, regular. Nasa regular cell siya, walang aircon. Mag-isa siya. Mag-isa siya sa ngayon. May Tapos cellphone yung lang. quarantine, wala. Eh, bakit yung Russian vlogger may cellphone? Ay, beautification Okay, yun. Beautification. okay. Alright, go on. So mag-isa siya nun. He is living the regular prisoner's life. Ang pinagkaiba lang sa ngayon, naka-quarantine siya. Iniintay namin yung ibang mga indictees niya, co-indictees. So, lalagay sila sa isang wing doon. So, ang tanong ko, Secretary, this is not the first time that Senator Bong Revilla has been put in jail. Yes. Right? Why would he do this so easily? Bakit? Di ba parang one would think number magtatanong one, siya? yeah, well, in the eyes of the public kasi he's guilty na. So we will speak in that term. But of course, he's innocent until proven guilty. But personally speaking, from what I've seen, I think there comes a point in time when you think everything is normal, it is deemed legal. So, in their circles, sa tingin nila normal yan, lahat naman ginagawa eh. Di ba? Ako na rin. Yeah. Parang And just- walang pinakaiba yan sa mga pulis. And to review lang, no, for the public to remember, the testimony against Revilla is he took the money personally. Actually, Magkano ba yun? 360 million? Oo. So ito, ibang usapin na yan tungkol na kay Revilla yan mga kababayan. Pero yung maliwanag dito, sinabi niya ng paulit-ulit na wala daw arrest warrant. Ito pong si Senator Bato. I think January niya sinabi yan. 2026. Ano pa, January 26, 2026. Sinabi niya wala daw pong arrest warrant. Etong si Senator Bato. And then kung mapapatunayan daw ni Trillanes na may warrant to pa rin si Senator Bato, siya daw mismo mga kababayan ng on the spot na aresto kay Bato sa Davao. Kung sa Davao nagtatago. Pero kung mga kababayan, kung dito naman nagtatago, aarestuhin din niya. Eh ang problema, kaharap niya na natakasan pa siya. Tapos nung paulit-ulit sinasabi ni former Senator Trillanes na sumusuko na siya dito kay John Vic Remulla kasi nga mga kababayan sa panahon niya malalaya yung mga pugante eh. Yung mga malalaking pugante na ini-expect ng mamamayang Pilipino na maaaresto sa panahon po niya mga malalaya yon. Eh ngayon, syempre nasaktan. Etong si John Vic mga kababayan at pinersonal niya etong si former Senator Antonio Trillanes. Sabi nga dito sa Philippine Star, Interior Secretary John Vic Remulla took a swipe at Antonio Trillanes deport over the former senator's remarks regarding his incompetence in handling the arrest of Senator Bato de la Rosa. Sabi daw mga kababayan, nitong si John Vic Remulla, there's a reason why Trillanes lost 3 election in a row. Nauuna yabang kaysa mag-isip. Remulla said. Sabi pa dito mga kababayan, Trillanes criticized Remulla, Anudio de la Rosa escape from the Senate following the chaos that escalate to a shooting incident inside the chamber mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, eto para sa akin ay may personal opinion, kung tingin ni John Vic Remulla mayabang si former Senator Antonio Trillanes at padalos-dalos mga kababayan, eh di ba kung pagbabasihan natin yung kayabangan ni former Senator Antonio Trillanes, yan yung nakapagpa-aresto kay Digong dati. At kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya talaga. At kung may tao ito, mga kababayan, na akusahan, ano ba ginagawa ni former Senator Antonio Trillanes? Di ba? Pag nag-akusa siya ng tao, dinidemanda niya talaga. At nagpo-prove siya ng evidence, mga kababayan, para patunayan na may kasalanan yung tao na yon. Ngayon, ang point natin dito, nasa sa kadais mo na eh. Malapit ka na kay Senator Bato, hindi mo man lang naaresto, natakasang ka pa. Yan yung malimit sabihin na mga kababayang Pilipino po natin. Kalapit na kalapit mo na si Senator Bato, natakasang ka pa. Gaano ka inutil niyan? 'Di ba? Kaya hindi po talaga natin masisisi kung sabihin mga kababayan ni former Senator Antonio Trillanes na incompetence. Ito pong etong si John Vic Remulla kasi nga wala eh. Kalapit niya na, ano ginawa niya? Nung pumunta siya sa Senado, nung nagkaroon ng drama dyan, pumunta daw siya doon to secure the senators mga kababayan at sabihin daw kay Senator Bato na hindi daw niya aarestuhin. Bagos po, protektahan niya pa mga kababayan. At ang nangyari, after nila mag-usap, ilang oras lang ang nakakalipas yun, nakatakas na
si Senator Bato de la Rosa. Konti na nga lang ang iisipin ng taong bayan dyan. Baka may alam din si Secretary John B kung bakit nakatakas si Senator Bato eh. Diba? Konti na lang iisipin ng mga kababayan natin na baka may alam siya kung bakit nakatakas si Senator Bato. Kasi mga kababayan, grabe yung mga nangyari at grabe yung mga mga nasaksihan ng taong bayan patungkol sa pagiging incompetence nito pong si Secretary John B. Kaya nga ako nananawagan ako kay Presidente na mga kababayan, na sana palitan nyo na po si John B. Cremulya at kung maaari, ang ipalit ninyo yung tao na may paninindigan. Katulad ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi yung iba mga kababayan sinasabi nila na kesyo kaya daw hindi palitan itong si John B. Cremulya mga kababayan, dahil daw baka mamaya pag DILG secretary na, itong si Trillanes bigla daw pong sampahan ng demanda si PBBM. Ako, sa totoo lang mga kababayan ako hindi ako naniniwala sa ganyang klase ng senaryo. Kasi unang-una, ano namang kaso isasampa nila kay PBBM? Wala namang ginagawang masama ang presidente. Di po ba? Wala namang ginagawang masama si PBBM. At ako naniniwala ako mga kababayan na mas mahalaga kay former Senator Trillanes yung trabaho kaysa sa pamumulitika. Kasi ito namang ginagawa niya talaga, kung ano yung sinabi niya noon na pagkababa ni Duterte sa pwesto, hahabulin niya. Di po ba? Hahabulin niya at papapanagutin niya. At nangyari nga, di ba, hinabol niya at pinanagot niya. Ipinakulong niya sa International Criminal Court. Kaya sa totoo lang mga kababayan yung sinasabi dito ni John Vic na masyado daw mayabang kaya daw natalo. Po sa tatlong sunod na eleksyon mga kababayan, dahil daw nauna yung yabang kaysa mag-isip, para sa akin mga kababayan, mas mayabang pa nga si John B. Cremulya. Bakit? Kasi sinabi niya aarestuin niya si Harry Roque once na lumabas yung red notice galing sa Interpol. Pero hindi naman nila tinatrabaho yung red notice ni Harry Roque. Kaya nga siya pinagtatawanan ni Roque. At ang isa pa sa pinakamatindi dito mga kababayan, yung sinabi niya na once na lumabas yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, siya mismo nga aresto. May arrest warrant na nga si Senator Bato, bakit natakasan ka pa? Diba? Kaya nga much better na palitan na lang ito pong si Secretary John Vic. Kasi mga kababayan, tama rin yung sinasabi ng mga netizen. Mukhang siya po ata ang nagdadala ng kahihiyan sa administrasyon ni PBBM. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na yan na kung saan mga kababayan ilang beses iginiit ni Secretary John B. Cremulya na wala daw pong arrest warrant etong si Senator Bato. Pero maliwanag na maliwanag mga kababayan na November 6 pa lang 2025 may arrest warrant na pala. At yun pala mga kababayan ay siguro tinatago nila dahil ayaw nilang maaresto etong si Senator Bato. So kayo, ano po ang komento nyo patungkol po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa usapin po na yan mga kababayan.